Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay makikinig na naman ang sasabihin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Dito po sa aking sharing ng aking devotion ngayong umagang ito. Pero unahin po natin ang manalangin. Hingi tayo ng gabay sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, hindi po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Salamat ulit, Lord, kasi binigyan mo na naman po kami ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral at magbasa ng iyong salita. Uli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, para lubusan namin itong maintindihan, Lord. I pray na buksan mo yung aming puso at isipan upang ito'y pumasok sa aming isipan at bumaba sa aming mga puso. Samahan mo rin po ako, turuan at gabayan, O Diyos, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa inyong salita. Salamat po, salamat po. Kiniklaim namin, Lord, na tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka kasama namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi, maraming salamat, O Diyos. Hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga pong muli mga kapatid. Bago po ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po at pasensya na rin po kung may mga ingay po tayong madidinig. Ano po? Pasensya na po. Ang aking isi-share ay dito pa rin po sa chapter 17 pero verse 14 hanggang 21. Ulitin ko lang, verse 14 hanggang 21 na po yung aking isi-share sa inyo, pero dito pa rin po, ulitin ko lang, sa chapter 17 at dito po ay may pamagat na pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng demonyo. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng demonyo. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po sa verse 14, pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya. At nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos nang sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po, sabi nila, namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan nyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin
sa bundok na ito lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito pinupunto kagad dito yung tunay na pananampalataya. Binanggit ng Panginoong Hesus, kung meron kayong pananampalataya sa Diyos na sinliit ng buto ng mustasa, kaya niyong sabihin sa bundok na yan na lumipat ka roon at mangyayari nga ito. So pananampalataya ang pinupunto ng ating Panginoong Hesus ngayong umagang ito. Yan ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad kung bakit hindi napalayas yung ganong sinasapian ng demonyo. At sinabi pa niya, ang ganitong klaseng demonyo, sabi rito, para mas maganda. Sa verse 21 po ito, ulitin ko lang. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Taimtim na panalangin at pag-aayuno, mapapalayas ang ganong klase. So ibig sabihin, pag sinabing ang ganitong klase, ibig sabihin iba dun sa mga napapalayas na demonyo. Kailangan ng panalangin, kailangan ng ayuno. So pananampalataya, pananalangin at pag-aayuno yung sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus ngayong umagang ito, at magagawa natin ang magpalipat ng bundok at magpalayas ng demonyo, mga kapatid. So ito ang tinuturo sa inyo, sa akin, at sa ating lahat. Kung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Kung nananampalataya ka na makakapagpagaling ka, dahil sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, nananalangin ka, nag-aayuno ka, magagawa mo ito. Makakapagpagaling, makakapagpalayas ng sinasapian ng demonyo. Pananampalataya ko. Pananampalataya. Yan ang tinuturo. Kaya nga, sinasabi, di ba po, isa ka ng mananampalataya ngayon. Sumasampalataya ka na mayroong Diyos na buhay na gumawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ka na mayroong Panginoong Hesus na bumaba dito sa lupa, ipinanganak, naghayag ng salita ng Diyos, pinahirapan, ipinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. Kung sumasampalataya ka dyan, isa kang mananampalataya. Pero kung di ka naniniwala, hindi ka mananampalataya. At wala kang pananampalataya. At wala kang kapangyarihan. Ano po? Nagaling sa Diyos. Dahil hindi ka naman mananampalataya. Kaya once na tinawag ka na isang mananampalataya, ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay nabubuhay na sa iyo. Hindi na yung sarili mo, hindi na yung dating pagkatao mo, kundi ang Panginoong Hesus nang nabubuhay sa atin. Meaning, tayo po ay mapagmahal, mapagpatawad, mapagkumbaba. Lalo-lalo na tayo po ay sumusunod sa salita ng ating Diyos. Dahil ang Panginoong Hesus ay sumunod sa utos ng kanyang Ama nasa langit. Kaya kung tayo rin ay susunod sa Ama sa langit, sa lahat ng sinasabi ng Panginoong Hesus, isa ka o isa tayong mananampalataya. Ulitin ko lang, kung ikaw nga, kung tayo nga ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus, magagawa natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Magagawa natin yung mga bagay na hindi natin akalaing magagawa natin. Hindi sa masama, syempre.
sa kabutihan. Yun nga yung pagpapagaling, may pinanalangin ka na pagalingin yung sakit at karamdaman, gumaling, tunay na mananampalataya ka. Tunay na nasa sayo ang Panginoong Hesus. Nanalangin ka na siya'y magkaroon ng trabaho, mananampalataya ka. Nasa iyo ang Panginoong Hesus. Nanalangin ka na magkaayos ang pamilya, magkapatid, nanay at tatay na nag-away, nagkasundo muli sila, mananampalataya ka. Nasa iyo ang Panginoong Hesus. At marami pang ibang magagawa. Sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Sabi po dito sa verse, ano po ito? Dito sa verse 20, no? Sabi po dito, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa kung meron kang pananampalataya. So, ibig sabihin, magagawa natin yung mga bagay na hindi natin akalain. Kasi nga, meron tayong pananampalataya. Dapat tunay, totoo ang ating pananampalataya sa Diyos. At magagawa natin ito. Amen po. Yan po yung tinuturo sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Yung tunay na pananampalataya. I pray ako rin. Karoon ako ng sinliit, no? Ng buto ng mustasa na pananampalataya para sa ating Diyos. At I pray, lagi ko pinapanalangin na dagdagan ng Diyos yung aking pananampalataya sa Kanya. Dagdagan yung aking pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dagdagan yung aking pananampalataya sa banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin, na pangunahan ako sa aking buhay. Sa lahat ng aking gagawin, paplanuhin. I pray yan din ang hilingin natin sa Diyos. Ang dagdagan ang ating pananampalataya sa Kanya. Para walang maging imposible. Kaya natin magpagaling. Kaya natin manalangin na ayusin ang buhay. Kasi kung meron tayong pananampalataya, pakikinggan ng Diyos yung ating panalangin. Pakikinggan ng Diyos yung ating panalangin at ipagkakaloob niya to dahil naniniwala tayo sa Kanya. Naniniwala tayo sa Panginoong Hesus. Naniniwala tayo sa banal na Espiritu, kaya pakikinggan niya yung ating panalangin. So magagawa natin dahil isa kang tunay na mananampalataya. Dahil nananampalataya ka. Amen po. I pray, no? Dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya. I pray na ang bawat tao ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu. Yan po ang ating ipanalangin. Sabi nga rito, mapapalayas ang ganung klase ng demonyo sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Gawin po natin ito, yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Consistent prayer. Ano mga kapatid ang gawin natin? Consistent praying. Tuloy-tuloy na pananalangin. At gawin din natin ang mag-ayuno, mga kapatid. Hingin natin sa Diyos na magawa natin. Hingin natin sa banal na Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Hesus na magawa natin ang pag-aayuno ng maayos, totoo at tapat sa ating Diyos. Para magawa natin yung sinasabi ng Panginoong Hesus na wala tayong hindi magagawa kung meron tayong pananampalataya. Pananampalataya. Yan ang tinuturo sa atin. Sumampalataya. Yan ang sinasabi sa atin. Magtiwala at umasa sa Diyos. Napakikinggan niya. Napakikinggan ng ating Diyos ang ating panalangin dahil
meron tayong tunay na pananampalataya. I pray na marami po kayong natutunan. I pray na isabuhay natin yung ating nababasa, napapakinggan na salita ng ating Diyos. Manalig tayo sa Diyos. Dahil sa Diyos, walang imposible. Dahil sa Diyos, tagumpay natin ay sunod-sunod. Muli tayong mananalangin mga kapatid. Ipagpasalamat natin ang umagang ito na kinausap tayo ng Diyos at tayo naman ngayon ang kakausap sa Kanya. Let us pray. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Dapat kang dakilain ng lahat ng tao. Ama, salamat sa umagang ito sa iyong salita na aming nabasa, na aming napag-aralan, na aming napakinggan. Salamat po. I pray, Lord, nabigyan mo po kami ng pananampalataya sa inyo na sinliit ng buto ng mustasa, O God. In Jesus' name, Lord, bigyan mo po kami upang magawa namin ang lahat. Magpagaling, magpaayos ng buhay, magpalakas. In Jesus' name. In Jesus' name. Magawa namin ito, Lord. Sa tulong ng banal na Espiritu. I pray, Lord, lahat kami, Lord, lahat ng nakinig ng iyong salita ngayon, pagpalain mo, ingatan mo, gabayan mo po, at pangunahan ng banal na Espiritu. Lahat po kami, O Diyos. Gawin niyo po kaming tunay na mananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord God, dahil naniniwala ako na nakikinig ka po sa aming panalangin ito. Kaya, Lord God, kung sino man yung may sakit at karamdaman ngayon na nagtitiwala sa inyo, umaasa at nananampalataya na sila'y pagagalingin mo, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinagaling mo na po sila. In Jesus' name, in Jesus' name, O God, in Jesus' name. Sa mga taong walang trabaho, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord, magkaroon na sila ng trabaho upang mas maging maayos, masaya, masagana ang kanilang buhay in Jesus' name. Lord God, yung humihingi ng kaayusan ng kanilang pamilya, I pray pagkaloob mo po ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. In Jesus' name. Ano man yung kanilang kahilingan, Lord God, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo po sa kanila, Lord. Yung maayos, mapayapang buhay, pamilya, Lord God. I pray ganun din ang bansang Pilipinas, Lord. Maging maayos, maging masaya, magtulungan, magsama-sama, Lord God. At maging payapa po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganun din, Lord God, lahat ng bansa na sumasampalataya sa inyo, O Diyos, lalong-lalo na sa inyong bansang pinili, ang Israel. Pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, proteksyonan niyo po sila, at gawing payapa na muli ang inyong bansang pinili sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po. Dahil kiniklaim namin, Lord, na narinig mo po ang aming panalangin at ito po ay tinubod na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord God, for all the blessings, guidance, and protection at sa multiplication, Lord God, ng bawat simbahang inyong itinayo, Lord God, sa bawat simbahan, Lord God, na tunay na naglilingkod sa inyo, Lord God, mag-multiply ang simbahang yan, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus at sa pakitipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen. Amen. And Amen po. Amen. Claim nyo na, mga kapatid. Narinig ng Diyos ang ating panalangin. Tanggapin nyo na yan.
ibibigay na sa atin ng ating Diyos, ang ating dasal. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.